From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ablehon nato ang Biblia dinhi sa Hebrehanon kapitulo 11 24 ngadto sa 27. Hebrews chapter 11 verse 24 to 27. Nagaingon dinhi ni ini nga maong verse. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, ay tumangging siya tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin, nakasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakakita niyaong di nakikita. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, makakaupo na tayong lahat. Hallelujah! Itong ating binasa ngayong umaga ay isa sa pinakamaganda at pinakapaborito ng inyong pastor na binabasa. Ito ay ang tungkol sa Hebrews chapter 11, sapagkat ito ay nangungusap patungkol sa mga banal na mga tao ng Diyos na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay gumawa ng mga desisyon na kung titingnan natin sa natural na pananaw, ito ay hindi kayang gawin ng isang tao. Sa ating binasa ngayon ay ipinakikilala ang isang pinakadakilang tao ng Diyos
Ang kanyang pangalan ay si Moses. At ito dinidescribe ng maraming mga Bible scholar na si Moses na yata ang pinakamalaki o pinakadakilang tao na naisulat sa history ng sanlibutan. Ang desisyon na ginawa ni Moses, na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At alam kong bawat isang anak ng Diyos ay tinatawag upang gumawa ng mga desisyon. Ang unang desisyong ginawa nating pinakamalaki ay ang magsisi sa ating mga kasalanan. At tayo ay bumalik loob sa ating Panginoong Jesucristo at siya ay ating sampalatayanan bilang ating personal na tagapagligtas. At pagkatapos nito, lahat ng ating dinadaanan sa bawat araw ay puro mga Kristiyanong desisyon sa Kristiyanong pamumuhay. At ito, mga kapatid, ang resulta ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa ating bawat pamumuhay. Ang buhay ni Moses ay mahigit na 100 taon. To be exact, he lived about 120 years. At ito ay divided into 3 equal parts. The first 40 years, si Moses nasa Egyptian court bilang isang prinsipe. The second 40 years, he was in the wilderness as a shepherd. And the last 40 years, he was the leader of God's people who took them from bondage. Dito makikita natin at mapapansin natin na ang buhay ni Moses ay nagpasimula bilang isang paghahanda ng 80 taon. It took 80 years for Moses to be prepared for the task that God would have him to do. At ito'y makikita natin sa kanyang buhay. Napakatagal na panahon upang siya ay ihanda. At makikita rin natin dito kung ano ang kanyang ginawa. Kaya kayo, kung naghihintay kayo sa buhay na gusto ng Diyos na ipamuhay ninyo, huwag kayong mawawalan ng pasensya. Huwag kayong mawawalan ng mataas na pasensya. Do not be impatient during the waiting time that God would have you in the backside of the wilderness experience like Moses. Biro ninyo 80 years. Kaya kung kayo, hinahanap ninyong lumakad sa kalooban ng Diyos, ang paghihintay ay hindi natatapon na mga panahon. When you seek to walk with the Lord, the waiting time is not wasted time. That is very important time. Those 80 years were tedious and testing times for Moses, but they qualified him for the great work which God had planned for him. Kung minsan sa paglalakad natin kasama ng Diyos, ay merong mga panahon na tayo ay naghihintay lamang. Halimbawa, naka-decide kang maging worker, nag-decide kang maging full-time, nag-decide kang maging Kristiyano, merong panahon na ikaw ay pagpapaghintayin ng Diyos. At ang paghihintay na yon ay hindi mga panahong sayang. Yun ay mga panahong mahalaga sa paghahanda upang kung ano man ang ipagawa ng Diyos sa iyo, magagawa mo ng buong kalooban na nalulugod ang Diyos sa iyo. Kaya sinasabi rito sa Hebrews 11, pinakikilala ang kanyang pananampalataya at kung ano man ang pananampalataya nasa kay Moses, ito ay resulta ng pananampalataya ng kanyang magulang, si Amram at si Jochebed. Pagkat maliit pa si Moses, ay tinuruan na siya sa lahat ng mga aral ng Diyos. Tinuruan na siya na mayroong isang Diyos, tinuruan na siya talagang kailangang sumunod sa Diyos na yan. Kaya ang pananampalataya ng kanyang magulang ay naisalin kay Moses. At nang lumaki siya, ang resulta ng pananampalataya ng kanyang mga magulang ay napunta sa kanya. Kaya mapapalad ang mga anak na mayroong mga magulang na nananampalataya sa kanya. Papasalamat tayo sa pananampalataya ng mga magulang.
Dito mga kapatid, nang sila'y nanalangin upang lumaki si Moses, lumaki nga siya na may pananampalataya at mayroong pagkakataon sa buhay na isang araw, iiwanan na natin ang ating pamamahay. Iiwanan na natin ang ating mga magulang. At tayo ay tatayong nag-iisa. At kailangang gumawa rin naman ng desisyon para sa atin. Nang tayo ay maliit, ang ating mga magulang ang siyang gumagawa ng decisions para sa atin. Maganda yun sapagkat tayo ay napapailalim pa rin sa authority ng ating mga magulang nung tayo ay nasa murang edad pa lamang. Ngunit darating ang panahon na tayo ay lalaki. Tayo, mga kapatid, ay lalago at darating ang panahon na wala nang gagawa ng desisyon para sa iyo, kundi ikaw na lamang na mag-isa ang gagawa ng desisyon para sa iyo. So, when Moses was confronted with these issues to decide for himself, he made the greatest decision of faith. Ang lahat ay magsabing decision of faith. Gumawa siya ng desisyon ng pananampalataya. Pansinin ninyo riyan ang tinatawag na desisyon ng pananampalataya. Maraming desisyon na ginagawa natin, ngunit yung iba wala sa pananampalataya. Pagka ikaw ay gumagawa ng desisyon, ikaw ay nasa kalagitnaan ng dalawang malaking bagay na dapat mong piliin. Kaya kung ikaw ay nasa sa gitna ng dalawang malaking bagay na yan, at ikaw ay dapat gumawa ng desisyon, karamihang panahon, ang mga tayo gumagawa ng desisyon sa mga bagay na kanila lamang nakikita. Ngunit, si Moses gumawa ng desisyon, at ang kanyang desisyon ginawa ay desisyon ng pananampalataya. Ano ang desisyon ng pananampalataya kung gawin mo? Hindi masyadong nauunawaan ng mga tao ang desisyon ng pananampalataya. Karamihang panahon, pagka ikaw ay gumawa ng desisyon at ang ginawa mong desisyon ay desisyon ng pananampalataya, sinasabi ng marami na ikaw ay naloloko na. Sinasabi ng marami na mayroong kang sira sa ulo. Yan ang sinasabi nila sapagkat hindi nila nauunawaan yon. Ngunit para kay Moses, nang tinimbang niya ang mga bagay ng sanlibutan ito at tinimbang niya ang mga bagay ng Diyos, gumawa siya ng desisyon at ang ginawa niya desisyon ay desisyon ng pananampalataya na pipiliin niya ang Panginoon. Hallelujah. When you make decisions, you are carefully weighing yourselves into whatever situation you want yourself in. For Moses, these decisions involved, number 1, refusing. Sabi sa verse 24, sa pananampalataya na si Moses ay lumaki na. Si Moses ay tumangging si tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Tumanggi na siya. This involves refusing. Pagka ikaw gumagawa ng desisyon, mayroon kang tatanggihan. Amen. Tinanggihan ni Moses na tawagin siyang anak sa anak na babae ni Faraon. Pagka ka mo nagahimong desisyon, na agyod mo'y dumilian. Di mo makahimog desisyon nga dili mo dumili og butang. Si Moses, sa diyang mihimo siya desisyon sa pagtuo, nagdumili siya nga tawagon pag-anak sa anak nga prinsesa ni Faraon. Di na siya gustong tawagong anak pa sa anak nga prinsesa ni Faraon. Pagkahuman, sa verse 24 atong makita, our decisions involve refusing like that of Moses. It also involves choosing. Kung merong pagtanggi, sa verse 25 naman, ay merong pagpili.
na pinili pang ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Pagka ikaw'y gumagawa ng desisyon ng pananampalataya, meron kang tatanggihan at meron kang pipiliin. Kaya ikaw'y nakatayo sa dalawang malalaking bagay. Ang isa tatanggihan mo at ang isa ay pipiliin mo. Maraming bagay si Moses sa kanyang buhay na tinuro ng kanyang mga magulang, si Amram at si Jochebed. Siya ay hinasa na lang maliit pa siya na dapat palaging piliin ang para sa Panginoon. Kahit anuman ang mangyari, kahit na siya'y magtiis, kahit na siya'y maghirap, anak, sabi ni Amram at Jochebed, piliin mo ang para sa Panginoon. Nang siya'y maliit pa at hindi pa niya kayang mag-decide para sa sarili niya, tinuruan siya ng kanyang magulang na ito ang palaging gawin. Anak, palagi mong piliin ang bagay na para sa Diyos. Kahit magtitiis ka, kahit maghihirap ka, kahit ikamatay mo man, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng katampalasanan na hindi nagbibigay ng gantimpalang kabayaran sa sumusunod sa Kanya. Ang Diyos ay Diyos na buhay, magbibigay ng gantimpalang kabayaran sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ingon ang iyang ginikanan si Amram si Jochebed, sa gamay pa si Moses nga di pa siya makadecide para sa iyang kaugalingon. Ingon siya, anak nga Moses, bisan nun sa pay may tabo, pili agyod ang para sa Ginoo. Magantos ka man, masinakit ka man, mamatay ka man, inigpili mo, piliya ang para sa Ginoo. Ay ang Diyos nagabalos ra sa mga nagaduol kaniya. What does the Bible say? The Bible said, it is impossible to please God without faith. They that come to Him must believe that God is, that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Siya nagbibigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Kaya, nang lumaki na si Moses, wala na si Amram, wala na si Jochebed, wala na sila. Si Moses na lang nag-iisa. Yung pananampalataya ng kanyang magulang, yung mga itinurong aral sa kanya na dapat ang piliin niya ay ang para sa Diyos. Mga kapatid, yun ang pumasok sa kanyang puso at sa kanyang isipan at yun ang nagpatibay at nagpalakas sa kanyang pananampalataya na ngayon haharap siya sa bawat desisyon ng buhay. Siya ay haharap sa desisyon ng buhay na pipiliin palagi ang para sa Panginoon. Hallelujah. So these decisions of Moses involved refusing. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. And then he chose the affliction of the people of God, more riches than the riches of Egypt combined. Amen. Biro ninyo yan? Napakasarap na buhay na maging anak ka ng prinsesa ng hari. Naroroon ka sa palasyo, masarap ang buhay mo. Hindi ka nagtatrabaho, kumakain ka, mga kapatid. Kung makatao pa si Moses, tinimbang na saan niya ito? Naku, ang sarap ng buhay ko dyan. Lord, babay ka na, pasensya ka na. Dito, sarap ng buhay ko, anak ako ng prinsesa. Ang gaganda ng mga sasakyan ko dito. Praise God, marami pa akong pera. Sikat pa ako sa Ehipto. At saka lahat ng gusto ko naririyan. Nako, magkakasawa pa ako ng napakaganda. Panginoon, wala nang hahanapin pa. Dito na lang ako. Kung siya ay mababaw pa sa pananampalataya, tulad ng isang taong makatao, yun ang kanyang pipiliin. Ngunit si Moses ay malalim sa pananampalataya. Mahirap na bagay para sa kanya ang tanggihan sa buhay, ang Ehipto. Bakit?
Hindi sapagkat natatanaw lamang niya o tinititigan lamang niya ang Ehipto. Ibig kong sabihin ngayong umaga, siya ay nakatira sa bahay ng prinsesa for 40 years. Talagang buhay niya yon. Talagang naroon siya. Talagang mayaman siya for 40 years. Anak talaga siya. Prinsipe talaga siya. Meron siyang kwintas na ginto. Talagang yun ang buhay niya. Yan ang mahirap. Yung iba nahihirapan, tinitingnan lang nila, hindi pa nila buhay. Hindi pa nga nila buhay, mga kapatid. Ang kanila lamang ay ambisyon na magkayaman, ambisyon na magkaroon ng maraming pera, ambisyon na magkaroon ng bahay. Hindi nga nila maiwanan, ambisyon pa lang. Si Moses hindi na ambisyon ang sa kanya. Ang sa kanya ay talagang buhay na niya yon. Yon ang mahirap iwanan. Ngunit si Moses, kahit ano pa ang nasa sa buhay niya, nang dumating ang panahon na siya ay magbibigay ng isang desisyon, napakalaki ng iniwanan niya. Sabi niya, iiwanan kong lahat yan at pipiliin ko na tampalasanin kasama ng bayan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Sino ang bayan ng Diyos? Ang bayan ng Diyos ay ang Israel. Ano ang buhay ng mga Israelites nung panahong sila ay nasa Egypt? They have no freedom. They are not a free people. They are a people under the yoke of bondage. They don't have rights of their own. They were slaves of the masters of Egypt. They do not have nothing that they can call their own. They do not have anything like we have today. They are slaves. They only obey what they are told them. That is their lives. Biro mo, prinsipe ka, iiwanan mo pagka-prinsipe mo, pagkatapos makikisama ka sa mga taong walang karapatan, sa mga taong mga dukha, sa mga tao na inaalipusta, sa mga taong inaalimura, sa mga tao, mga kapatid, na walang kanila. Makikisama ka doon at iisipin mo pang mas higit na kayamanan yon kaysa lahat ng kayamanan ng Ehipto. Kung kayo taong nasa sanlibutan, titingnan niyo si Moses, anong sasabihin ninyo? Loko-loko, sira. Bakit? Kasi yung mga taong sanlibutan, hindi nila nakikita ang mga bagay na eternidad. Hindi nila nakikita ang mga bagay ng Diyos. Ngunit tulad ng sinabi ko, si Moses ay malalim sa kanyang pananampalataya. Nakikita niya ang mga bagay ng Diyos. Hallelujah! That's why we are told in Hebrews 11:24 that Moses faced this great decision and made it when he was come to years. Sinabi rito lang siya, dumating na sa tamang edad. Tamang edad. Siya ay gumawa ng isang desisyon. In other words, when Moses had already grown up, when Moses was not under the decision-making of his parents, when he was already an adult, when he was grown up, Moses had to make these decisions. At what age can it be said that we have grown up? Moses was at least 40 years old at the time of which the Scripture speaks, and by faith, he made a tremendous decision which influenced the remainder of his earthly pilgrimage. Ang desisyon ni Moses na ginawa, yun na naka-impluensya sa lahat ng buhay niya nang siya'y nabubuhay dito sa sanlibutan ito. He was in the prime of his young manhood when the lure of the world and the pleasures of sin would seem most attractive, when the opportunities for gaining prominence in Egypt would be most tempting. It was then that by faith Moses refused. And then he chose. And then he forsook. And then he chose. Can you think of men and women in these days who have made similar decisions? Have you made those similar decisions? Amen. Nang siya ay dumating na sa tama at ensaktong edad, siya ay pumili. Siya ay naggumawa na ng desisyon. Mga kapatid, at least 40 years old siya. Noong mga panahong yun, gumawa siya ng napakalaking desisyon na nagkaroon ng impluensya sa kanyang buong pamumuhay nang siya ay naririto. Siya ay batang-bata pa ng mga panahong yun. Naroon ang kanyang prime.
sa kanyang pagkabata. Ang ibig sabihin, kung gagamitin niya ito sa sanlibutan, baka siya ay magiging next Pharaoh, magiging next President of Egypt. Alam ba ninyo kung ano ang kayaman ng Ehipto noon? Kung ano ang kayaman ng Amerika ngayon, yun ang kayaman ng Ehipto noon. Si Moses, Vice President doon, na kung ipagpapatuloy niya, siya ang magiging next President ng Egypt. Lahat ng opportunities, lahat ng chances, nasa sa kanya. Lahat ng alay ng sanlibutan ay nasa harapan niya, alay ng sala, attractive masyado para sa kanya, at magiging popular pa siya sa Ehipto. Napakalaking temptations ang nakaharap sa kanya, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang lahat ay magsabing, sa pamamagitan ng pananampalataya. Iniwan niyang lahat yan. Kayo ngayon, na nakaharap sa presensya ng Diyos, gumagawa kayo ng mga desisyon. Ano ang desisyong ginawa ninyo? Ha? Anong desisyong ginawa ninyo? Napakaganda ng nasa sanlibutan. Praise God. Kaya, ang Panginoon preferred niya na sa paglilingkod, yung mga walang pag-asa ang ginagamit niya. Kasi kung iniisip mo na malaki pa yung pag-asa mo kung nasa sanlibutan, kung ikaw ay nasa sa mga full-time worker, makinig kayo. O kaya mga part-time worker, makinig kayo. Mga cell leader, mga members, makinig kayo. Pag iniisip ninyo, sana kung nasa sanlibutan ako ngayon, magiging mayor pa siya ako ng Davao. At magiging mayaman pa ako. Sorry, wala na akong magagawa eh. Naririto na ako, naglilingkod na eh. Maglilingkod na lang. Kasi, bakit? Wala nang magagawa eh, naririto na ako eh. Pag iniisip mo yan, naku, kailangan bumalik ka na sa sanlibutan. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung mga taong wala ng pag-asa sa sanlibutan ito, napapasok sa kanyang paglilingkod. Pag iniisip mo na, umalis ka sa Panginoon, nasasayangan ka sa mga bagay na iniwan mo. Huwag nang iwan muna yon. Sayang eh. Si Moses, hindi niya sinabing sayang. Amen? Hindi niya sinabing sayang. Si Paul, hindi niya sinabing sayang. Ang sinabi ni Paul, yung lahat ng naangkin ko sa sanlibutan, inisip ko na lang na lahat na yon ay wala. Walang kabuluhan yon. Upang mapasa akin lamang ang kaalaman kay Kristo Jesus na aking tagapagligtas. We review the nature of Moses' decision. We are told 5 things about the precise nature of Moses' decision. It involved a refusal, like as I have said in the first part of my message, because this is clearly stated in verse 24, and it tells us that when faith comes into operation, we are led not only to do what is right, but to discern between right and wrong, and to refuse the wrong. Pagka ang pananampalataya ay kumilos na sa atin, hindi lamang ipinakikilala sa atin kung ano ang tama, ipinakikilala sa atin kung ano ang tama at kung ano ang mali, at tinuturuan tayo ng pananampalataya na tanggihan ang kamalian at piliin ang tama at wasto. And so the Bible tells us, by faith Moses made this great refusal. The Bible is full of illustrations of the refusals of faith. Ang lahat ay magsabing refusals of faith. For example, si Joseph. Si Mrs. Potiphar. Tinempt siya. Sabi ni Mrs. Potiphar, itong bahay namin halos sa iyo na binibigay ni Mr. Kong Potiphar. Sabi niya, ikaw lang pinagkakatiwalaan sa bahay na ito. Sabi niya, crush kita, Joseph. Kaya naririto ako. Kahit ako, maging iyo na rin. Ano ang ginawa, mga kapatid ni Joseph? Sabi ng banal na kasulatan, tumakbo siya at tinanggihan niya ang temptation kay Mrs. Potiphar. That is one example of the refusal of faith. Amen.
Yung iba, hindi na nga makatanggi, hinahanap pa. Tinanggihan niya ang Egypt. Si Joseph, tinanggihan niya si Mrs. Potiphar. Si Shadrach, Meshach, at Abednego, tinanggihan nila ang napakalaking posisyon nang dumating na kailangan mag-decide sila kung ang pipiliin ba nila ang kanilang pananampalataya. They did not compromise their faith in God, although it involves risking of their lives. Biro mo, papatayin ka kung pipiliin mo pa ang pananampalataya mo. Itatapon ka sa fiery furnace kung pipiliin mo ang pananampalataya mo. Shadrach, Meshach, Abednego, sabi ng hari, I will give you last chance. Huwag na kayong lumuhod pa. Gumanon lang kayo. Maliligtas ninyo yung sarili ninyo. Anong sabi ng tatlo? Sasabihin namin sa iyo, hari, bubuhayin man kami ng Diyos namin o hindi. Mamamatay man kami o mabubuhay. Hindi namin sasambahin ang rebulto mo. Hallelujah. Amen. Peter and John, huwag na kayong magsalita. Sa pangalang yan, anong sabi ni Peter and John? Kahit na bilanggo ninyo kami, kahit na paluin ninyo likod namin, kahit na patayin ninyo kami, kayo lang mag-decide whether to obey God or man. But for us, we will continue to obey God. Hallelujah. So the nature of Moses' decision involves a great refusal. It involved a refusal. Not only a refusal, but it involved a great refusal. Ang lahat ay magsabing great refusal. Hindi lamang pagtanggi, kundi malaking pagtanggi. Napakalaki ng tinatanggihan mo, kapatid. Hallelujah. What was it that Moses refused? He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Yung iba, maliit na pagtanggi pa lang, wala na, hindi na nakakasya, no? Kayo, ano ang pagtangging ginagawa ninyo? Pagtanggi lang o malaking pagtanggi? Ang ibang mga anak ng Diyos, pagtanggi pa lang, napakaliit na pagtanggi. Bakit? Nang siya ay pumasok sa full-time work, ayaw ng girlfriend niya. Mas sinunod niya yung girlfriend niya kaysa Diyos. Nang tinignan ko ang girlfriend niya, kamukha pa naman ni Cordapia. Kahit tanggihan mo 3 beses yun, pwede. Hindi nakatanggi. Hindi ka karapat-dapat sa mga heroes of faith. Sa harap ng Diyos, lumalakad kang walang pananampalataya. Anong sabi ng Word of God? Hebrews 11:6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Hallelujah. Without faith, it is impossible to please Him. Kailan ka lumalakad sa pananampalataya? Pag kayo gumawa ng desisyon sa pananampalataya. Kailan ka gumawa ng desisyon sa pananampalataya? Pagka ikaw ay gumawa ng desisyon at ito ay pabor sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Merong iba dito, huminto ng kanilang mga ambisyon sa sanlibutan at pinili ang sila'y maglingkod sa Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon sapagkat kayo ay lumalakad sa inyong pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. So Moses' refusal involved a great refusal because he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He refused the pleasures of sin. Sabi ng verse 25, na pinili pa niyang tampalasanin siya na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan ng pagkakasala. Lahat ay magsabing pleasures of sin. Nagsisikupas na kaligayahan ng kasalanan. Yung laman, number 1 yun. Naku! Praise God! Dito sa butil ng pananampalataya, pagka nag-full time ka, iiwanan mong lahat yan. Ang ibig sabihin, kung ako'y susunod sa buhay ni Jesus Christ, hindi na ako makakapag-asawa. Yan ang isang babayaran mo, kapatid. Kaya hindi mo kaya yan, bumalik ka na.
Pero para doon sa lumalakad sa pananampalataya, nakikita nila na ang gantimpalang kabayaran ng Diyos ay higit pa sa lahat ng mga ito, sapagkat yung laman, kumukupas din yun eh. Natutuyot din yan eh. Pagka tumanda ka, tuyot na yan. Amen. Hindi niya pinili yung nagsisikupas na kaligayahan ng laman. Pinili niya ang Panginoon. Praise God. Yun ang malaking dapat bayaran. Amen? Ano pang pleasures of sin? Alam na ninyo kung ano pa mga kapatid. Nasa sanlibutan lahat yan. Okay. You have the freedom to do that. But you refused it. He refused the treasures in Egypt. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He refused the pleasures of sin. And he refused the treasures of Egypt. Nasa sa kamay ni Moses yun. Heir siya. Siya tagapagmana ng prinsesa. Nasa sa kanya. Yung iba, trabaho lang. Magkano ang sweldo? 50 pesos ang araw. Panginoon, babay na. May 50 pesos doon eh. Pagbabantay na lang ako ng pispan, Panginoon, kasi 50 pesos ang araw. Babay na, Lord. Si Moses, mga kapatid, hindi lang 50 pesos ang araw. Buong Ehipto sa kanya! Pero alam niya ang utak ng Diyos. Anong utak ng Diyos? Anong isip ng Diyos? Tulad ng sinabi ni Christ, what doth it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Amen. So, kung titingnan mo si Moses sa worldly standpoint, talagang siya loko-loko. He was mad. But he was not acting and choosing within the context of this world, but within the context of eternity. Titingnan mo siya sa context ng sanlibutan, loko-loko ito. Pero si Moses, hindi nagpili, hindi pumili ng desisyon na iniisip ang sanlibutan, kundi iniisip niya kung ano ang buhay sa eternidad, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang tinitingnan. Sabi ni Moses sa kanyang pag-iisip, kung tatanggapin ko itong magiging anak na prinsesa ng Ehipto, kung tatanggapin ko itong lahat ng kasalanan sa Ehipto, kaligayahan ay dudulot nito, kung tatanggapin ko ang lahat ng mga kayamanan ng Ehipto, tatanda rin ako isang araw. Mamamatay din ako, ililibing din ako sa pyramid, sa loob ng pyramid na yan. Mawawala rin lahat yan. Itong lahat sa akin, tatanda rin ako. Mamamatay ako, ililibing ako. Pero pagkatapos ng aking kamatayan, haharap ako sa Diyos. Ano ang sa akin? Nakita ni Moses na itong mga buhay pala dito, temporal lamang, temporary lamang. Kahit anong naangkin mo, iiwanan mong lahat yan. Ang pinakamahalaga pala ay yung lugar na pupuntahan mo. Ay yung lugar na makikisama ka at makikipagkita ka sa Diyos na tumatawag sa iyo. So Moses refused all of this because he was not thinking in the context of this world, but he was thinking in the context of eternity. Hallelujah! And everybody say, praise the Lord. Iisip niya, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan. Our Savior is calling us today to refuse all that is contrary to His will. Now, some of the nature of Moses' decision in refusing what for him was wrong, he also chose what was right. Ngayon, nirefuse niya, tinanggihan niya kung ano ang mali. Ngunit, hindi lamang siya hanggang sa pagtanggi. Merong mga anak ng Diyos neutral eh. Tinatanggihan nga nila yung mga bagay na wala man na silang pinipili. Kaya pagka nasa pananampalataya sila, imbis na sila ay magkabunga, imbis na sila ay lumago, imbis na sila ay maging progressive sa kanilang pananampalataya, nagiging stagnant sila. Hindi nga sila nagkakasala, wala na nga sila sa mga bisyo, wala na nga sila sa mga bagay ng sanlibutan. Naririto naman, nakaupo lang. Walang ginagawa para sa Panginoon. They refused, but they did not choose.
There was a refusal, but there was no choice. Now, Moses did not only refuse what was wrong, but he also chose what was right. Tingnan ninyo mga kapatid ang verse 25. We will never become passive about this. There is no passivity in Christianity. Walang passive dito. Walang yung, Kristiyano ako, pero titingnan mo yung ginagawa niya, wala naman. Kung di mo utusan, hindi lalakad. Kung di mo utusan, pagiging Kristiyano, kung di mo bibisitahin, hindi sisimba. Hindi sasamba sa Panginoon. Kung di mo ipa-follow up, walang mangyayari. That is passive Christianity. And there is never a place in the body of Christ for passive Christianity. Christianity is always active because we chose what is right. Bakit? Sabagat pinili natin kung ano ang karapat-dapat at tama. Hindi lamang natin tinanggihan kung ano ang kasalanan, pinili natin kung ano ang karapat-dapat at tama. Anong pinili ni Moses? Sa verse 25, sinabi rito, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Yung iba, hindi nila alam yan. Tumanggi nga sila sa kasalanan. Hindi naman nila piniling maging kasama ng mga anak ng Diyos at lahat ng kahirapan tatanggapin ito. Kaya ang iba, pagka sila ay nasa pananampalataya na at nagsisimula na ang mga pag-uusig, magsisimula na yung mga kahirapan, katampalasanan ng ibang tao, minaalimura tayo na dahil sa ating pananampalataya, ang iba na di-discourage na. Ay, ganito pala dito. Mahirap pala. Marami akong naging kaaway. Maraming nag-uusig sa akin. Bakit? Di ba pinili mo yan? Kaya pala nadi-discourage ka sapagkat hindi mo pinili yan. Tinanggihan mo lang ang sala, hindi mo naman pinili na maging kasama sa lahat ng mga kahirapan sa mga anak ng Diyos. Ngayon, araw na ito, pumili kayo. Pagka kayo ay naglilingkod, maraming pag-uusig. Papatuloy kayo? Masigasig sa inyong pananampalataya? We will not only refuse, but we will choose what is right. Well, serving God together with His people involves affliction. In verse 26, it involves reproaches. Pag-uusig, tatampalasanin ka na kasama ng bayan ng Diyos. Verse 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Maraming mga pag-aalipusta ang gagawin sa iyo. Dudustahin ka. Anong sasabihin sa iyo? Yung mga taga Jesus Christ dyan, gaganda ng kurbata niyan, pero walang pera sa bulsa yan. Yung mga taga Jesus Christ dyan, ang ganda ng tayo niyan, pero walang kain pagpunta ng simbahan yan. Hallelujah kayo ng hallelujah, hanggang naluya na kayo. Maraming maririnig mong pag-aalipusta. Ano ang sinabi ni Moses? Inari niyang kayamanan ang lahat ng kadustaan ni Kristo. Sasabihin sa'yo, mula nang naglingkod ka sa Jesus Christ Fellowship na yan, napordoy ka na. Anong sasabihin ng demonyo sa'yo? Magse-second demotion ng demonyo, sasabihin sa iyo, totoo nga. Totoo nga. Bakit? Sa sandibutan, ang nagpayaman sa iyo, ang demonyo. Nang ikay maglingkod sa Diyos, ang kayamanan ng demonyo, kinuha niya. Naging dukha ka ngayon. Dukha ka naman, pero mayaman ka sa langit. Amen. Alin ang ating pipiliin? Ang kayamanan sa langit! Mayaman ka nga dito, pero pagkamatay mo, mga kapatid, kasama mo ang demonyo sa impyerno. Gusto mo yun? Pastor, nagpayaman pala sa akin, demonyo? Oo. Bakit kayo yumaman noong negosyante ka? Kasi lahat ng ginagawa mo noong negosyante ka, kasinungalingan. Kaya nagkakatubo ka dahil sa kasinungalingan. Smuggler ka. Sinungaling ka. Yung timbangan mo, imbes 1 kilo, ginagawa mo lang 0.5 kilo. Yung kalahating kilo, tubo mo na yon. Tubo mo yun sa panlilinlang at sa kasinungalingan. Kung ikaw ay umaman ng dahil sa kasinungalingan at panlilinlang, sino ang nagpayaman sa iyo? Nang ikaw ay nag-decide na maglingkod sa Diyos, matutuwa ba ang demonyo sa iyo?
Hindi. Kaya na ikay pumasok sa paglilingkod, kinuha ng lahat ng demonyo yung mga tubo mo sa kasinungalingan. Sabi ng demonyo, huwag mong dalhin yan, akin yan. Kaya nalingkod ka, dukha ka na! Pero mayaman ka naman sa langit. Praise God. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. He chose what was right because he had a respect to the recompense of the reward. An eternal reward in verse 26 was waiting for him. Sapagkat kanyang tinititigan ay ang ganting palang kabayaran. Anong kabayaran itong sinasabi ni Jesus Christ? Sasabi ni Jesus Christ, kahit ano man ang gawin mo sa magandang balita o ano man ang gawin mo sa mga munting alagad ko, kahit ikaw makapagbigay ng isang basong tubig na malamig sa kanila, hindi ka mawawala ng gantimpala doon. Biro mo, kayo nakapagbigay kay pastor ng isang basong malamig na tubig, nakasulat yon sa langit. Halimbawa, nakapagbigay kayo sa akin ng malamig na basong tubig noong 1985. Nalimutan na ninyo yun. Pero alam ba ninyo, bawat ginagawa ninyo sa Panginoon, may tubo yan? Kung ang interest ng bangko dito, 11%, sa langit, 1,000%. So, yung isang basong tubig mo, 1985, sa 1 year, 365 times 1,000. Yan ang tubo ng isang basong tubig mo. Sa 1985 lang yun. May 1986 pa, 87, 88, 89, 90, 91. 6 na taon na. Times 1,000 bawat taon. Hallelujah. Nalimutan mo na yon. May reward, mayaman ka na pala sa langit, hindi alam ng iba. Isang basong tubig lang yun. Walang kwan yun. Kukunin mo lang yun sa gripo ng nawasa. Walang bayad yun. Malamig lang. Hallelujah. Lalo na kung Coca-Cola na. Tingnan ninyo mga kapatid. Yung lahat ng pag-alipusta sa iyo, pag-uusig sa iyo, puro ginto yan. Naalipusta ka, naghihirap ka, nasasaktan yung damdamin mo. Praise God! Pagka yan ay ginagawa mo ng dahilan sa Panginoon, pinagpapala ka ng Panginoon, may mga gintong katumbas sa langit yan, magiging mayaman ka sa langit. He chose the affliction, the reproaches, because he had a respect unto the recompense of the reward. Ang iba sa atin dito, puro na lang refusal. I refuse this, I refuse that. Wala naman choosing. Hindi nila pinipili ang para sa Diyos. Kaya naging passive ang buhay nila. Walang bunga, pero Kristiyano. Kasi wala kayong choosing. Kailangan maging balanse ang buhay natin. Kung merong refusal, negative, meron naman choosing, positive. Anong nasaway ka? Kaya ang Panginoon, tinutuwid ka. Kaya ang Panginoon, pinapalo ka. Kaya ang Panginoon, tagalan, ipapako ka pa sa krus, papatayin ang makataong laman mo at ang mabubuhay ang espiritu mo. Kaya sasabihin mo, naku, inalipusta na ako sa labas. Pinili ko na, inalis ko na ngayon. Nirefuse ko na ngayon. Dito, ganun pa rin palang mangyayari. Pinili mo yun. Kaya nang pinili natin ng Panginoon, sinabi natin, maghirap man, yumaman man, mamatay man o mabuhay man, magkasakit man o hindi, mananatili ako sa aking paglilingkod. If you live 70 years, ilang taon kayong nabuhay? 70 years. That's the lifespan of man. Okay. Ilang buwan kayong nabuhay? 840 months. Ilang weeks kayong nabuhay sa 70 years ka? 3,360 weeks. Ilang araw kang nabuhay? 23,520 days. Ilang hours kang nabuhay? 564,480 hours. Ang tanong dyan ito, ilang oras ang binigay mo sa Panginoon? Ang tithes ng 564,480 hours is equivalent to 7 years, 84 months, 336 weeks, 2,352 days. Ang tithes ng 70 years sa oras, 28,240
224 hours. Yan ang tithes ng 70 years na pamumuhay. 28,224 oras. Ilan ang oras ang naibigay mo sa Panginoon? Bilangin mo nga. Sa isang linggo, kung mabibigay ka sa Kanya ng 4 na oras, 2 oras sa umaga, 2 oras sa hapon, sa isang linggo, mga kapatid, kulang na kulang pa yung tithes mo. Pero kahit yon, mayroong kabayaran sa harap ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. The nature of Moses' decision was not only refusing what was wrong, but choosing what was right. And it was a considered decision. It was a decision with great consideration. Ang verse 26 sinabi rito sa Hebrews, na inaring malaking kayamanan ng kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang tinitigan ang gantimpalang kabayaran. Now, the word esteeming in the English language in verse 26 is very, very interesting. Because esteeming means accounting or balancing up. So Moses weighed the whole matter up carefully, and then he made his decision. It was not a haphazard decision. It was not a decision that was made at the whim of time. It was not a decision that was made because somebody was telling him to do so. It was not a decision that was made in consideration of his friends. But it was a balanced up. It was a weighing up that Moses took before he took this decision. It was a considered decision. Okay. Inisip munang mabuti ni Moses bago siya nag-decide. Merong iba, di-decide kaagad. Maglilingkod ako. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pagkatapos ng isang buwan, dumaan na siya sa mga kahirapan, sa init ng pag-uusig. Nako, pagbisita mo, malamig pa sa yelo. Pagbisita mo, mga kapatid, tuyo pa sa bulad. Ayoko na. Praise God, ayoko na. Balik na lang ako sa Katoliko. Okay. Bakit? Walang consideration, hindi mo na niya tinimbang. Ang pastor ninyo na tinawag ng Diyos, bago binigay ang buhay na ito ng Diyos sa inyong pastor, tinimbang mo ng lahat ng inyong pastor, mga 4 na buwan. Yung iba, hindi ko na tinimbang kasi kaya ko na yun eh. Kaya ko na yun. Pero ito tinatawag na last step higher, na maging single ka hanggang pagbalik ng Panginoon. Medyo hindi ko kaya yan, mga kapatid. Kaya inisip ko muna ng 4 na buwan. Kasi nung ginawa ko ang desisyon na yan, ay yung pastor ay malapit ng mag-asawa ng Amerikana. I was considering those decisions. Ang sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ba pwedeng ma-rapture na buhay na hindi nadadaan dyan? Hindi na ipapako yan? Sinabi ng Panginoon, hindi. Kailangan kong ibigin mo ang buhay ko, sundin mo ako. Kailangan dumaan ka sa buhay na yan. Hallelujah. Praise God. Kaya ang ibig sabihin, pagka ako'y nag-decide sa buhay ng Panginoon, babay na lahat, mga kapatid. Wala na yon. Mahirap na desisyon yon. Pero hindi ko ginawa yon haphazardly. Tinimbang ko rin yon. Kasi kung ako mag-asa, magiging missionary ako ng UPC, the Filipino missionary with an American wife. Magkakaroon ako ng US citizenship. Dollars, praise God, malaking bahay, magandang pamilya, mistisong mga anak. Hallelujah. Pero inisip ko, mga kapatid, pagka dumating ako ng 80 years, mamamatay na ako. So what? Iiwanan kong lahat yan. So what? Bahay, lahat, iiwanan yan. So what? Matutuyo lang lahat yan. So what? Pero itong ino-offer ng Panginoon, kahit hindi mauunawaan ng mga tao, ito ay eternidad.
Kaya mga kapatid, pinili ko ang sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kayo po ang aking susundin. Praise the Lord. Kaya naririto inyong pastor, naririto ang butil na pananampalataya, naririto rin kayo. Isipin na lang ninyo. Okay, isipin ninyo. Kung halimbawa ang pastor ninyo nagkamali ng desisyon, naririto kaya kayo ngayon? Makikilala kaya ninyo ang butil na pananampalataya ngayon? Ha? Naririto kaya kayong lahat ngayon? Kilala kaya ninyo ang paglilingkod na si Jesus Christ lamang ang paglilingkuran? Kung nagkamali ng desisyon ninyo, pastor. Kung tulad ako ng iba, nagkamali ng desisyon. Nung pinili ko, sabi ng Panginoon, anong pinili mo? Dito na ako, Panginoon. Halimbawa, nagkamali ako ng desisyon. Ha? Sabi ko, Panginoon, dito na. Talagang mag-aasawa na lang ako. Wala nang iba. Kung nagkamali ako, mga kapatid, wala siguro ang pananampalataya ito ngayon. Pero nagpapasalamat ako at nagpapasalamat din kayo sapagkat ang Panginoon ay naawa sa atin. Naging tama ang desisyon natin upang sumunod sa Kanya at makita ang buhay ng ating Panginoon. Now, when you decide, write down the pros and the cons of what Moses would have gained and lost by not making the decision of faith, and see what he did gain and what he lost by making his great decision. Sulat natin yung mga pros and cons sa decision ni Moses. Sa kanyang pag-decide, isulat natin kung ano nawala sa kanya sa Ehipto. At kung ano ang nag-gain niya sa eternity. At kung nagkamali naman ang desisyon niya, kung ano ang nawala sa kanya sa eternity at nasa kanya naman sa sanlibutan. Pero mo, anak, kung siya, mga kapatid, pinili niya, nagkamali siya, ang magiging ginansya niya ito, anak sa prinsesa, malaking karangalan yun, magiging presidente, paraon, lahat ng kayamanan, lahat ng kagustuhan niya, mapapasa kanya, at magiging malaking tao siya sa Ehipto. Ano naman mawawala sa kanya? Mawawala naman ang kaluluwan niya. Mawawala naman ang kanyang buhay na walang hanggan. Ang relationship niya sa Panginoon, mawawala at eternidad mawawala sa kanya. Kung nagkamali siya. Ngayon, siya nakapag-decide sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong nawala sa kanya? Nawala sa kanyang lahat ng Ehipto at kayamanan. Nawala sa kanya yung pagiging anak ng prinsesa. Nawala sa kanya yung pagiging makataas na posisyon. At naging alipustas siya. Naging slave siya sa sanlibutan ito. Siya ay loko-loko. Ngunit ano naman ang nagain niya? Ano naman ginansya niya? Naging anak siya ng Diyos na tunay. Naging isa siyang propeta ng Diyos. Naging isa siyang bantayog na propeta ng Diyos. Naging patriarka siya sa langit. At ngayon ay may buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon. Lumaho ang Ehipto, ngunit ang record ni Moses, hindi lumaho sabagat pinili niya ay ang Panginoong Diyos sa langit. Ngayon kayo, sa bawat desisyong gawin ninyo, isulat ninyo ang pros and cons. Ano ang mawawala sa inyo pag pinili ninyo ang Panginoon? At ano naman ang mawawala sa inyo pag pinili ninyo ang sanlibutan? Nasa sa inyo na yun. Pinili mo ang Panginoon, mawawala ang laman, mawawala ang sanlibutan, mawawala ang kasalanan. Nasa sa iyo naman si Kristo. Nasa sa iyo naman ang Panginoon. Rapture ministry. Buhay na walang hanggan, mga gintong kayamanan ng Panginoon. So, this was a considered decision, and thank God Moses made the right decision. Moses would have gained and lost by not making the decision of faith, and see what he did gain and what he lost by making this great decision. It's great. Hallelujah. Saya, walang consideration sa mga bagay na ito, ang kinonsider niya ang Panginoon at hindi siya nagkamali. Do you know the constraint of the decision of Moses? What was it that constrained Moses to make this great decision? There are two things noticeable in verse 25 and 27. Moses carefully weighed up the whole matter, and then he decided that it is worth, number one, that it is worth to follow Christ than to stay in Egypt. Ito nag-constrain sa kanya. Ito ang espiritu o
ito ang power na bakit ginawa niyang desisyon ito. Naisip ni Moses na mas mahalagang sundin si Kristo kaysa manatili sa Ehipto. And he gains by staying in Egypt would only be temporary. But to follow Christ and to live for Him, this would result in spiritual and eternal blessedness, which must be infinitely more to be desired than anything which is temporal and material. Number 2, whatever he might deny himself in time would be fully compensated by the reward he would receive in eternity. Kahit ano pa ang mawawala sa kanya sa sanlibutan ito, yun ay makikita niyang muli sa eternidad, sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Panginoon, siya nga ang Diyos na nagbibigay ng gantimpalang kabayaran sa lahat ng naghahanap sa Kanya. That's why verse 26 tells us. Anong sinabi ng verse 26 kung ulitin natin? Mga kapatid, ito ang sinabi. Na inaring malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Alam niyang ang Diyos ay may gantimpalang kabayaran sa lahat ng naghanap sa Kanya. Verse 26 tells us that Moses had respect unto the recompense of the reward. In other words, he looked beyond that which he could see. He looked and he saw eternity. And he knew that there he would be rewarded for faithfulness to his Lord. The thing which influenced Moses when he was faced with this decision was this. He had an eye on heaven and eternity. And therefore, he acted in the light of eternity and of eternity's values. And then, we that are now here in this mortal world are faced with the question, am I living for time or for eternity? Ito, mga kapatid, ang nag-influensya sa desisyon ni Moses. Hindi siya namumuhay para dito, namumuhay siya para sa langit at para sa eternidad. Kayo, nabubuhay ba para sa panahong ito lamang? O nabubuhay kayo para sa langit at eternidad? Kung kayo nabubuhay para sa langit at eternidad, ang inyong gagawin desisyon ay pabor lahat sa tinititigan ng inyong mga mata na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. We will be thankful to the Lord. From now on, when we decide as true children of God, we will not only decide as men that does not know Him, but as men and women that knows Him. Kung mo-decide man ta mga igsoon karon, ang atong desisyon, kinahanglan desisyon sa pagtuo. Unsang desisyon sa pagtuo? Kanunay ang Dios maoy gisunod sa tanang desisyon. Bisan nun sa pangmawaan nimo, timbangon nimo na, hinunuwa may kagawasan ka. Kung piliun nimo ang kalibutan, wala gi mo pugong nimo. Kung piliun nimo ang Dios, wapoy mo pugong nimo. Naasay mo ang desisyon. Pero para sa kuha, o para sa kadaghanang mga anak sa Diyos nga nagalakaw sa pagtuo, amo nang napili nga sundo ng Diyos sa tanang higayon. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003.
When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.